Makalipas ang 1 linggo, muli akong nakatanggap ng message mula kay Jordan. Tita, wala si Kelly bukas, diba? May sinabi siyang may overnight school activity daw. Pwede ba akong dumaan? Saglit lang naman, gusto lang kitang makita. Napalunok ako, ang bilis ng tibok ng puso ko. Ano na naman yung pakay mo, bata? Reply ko. Tingin lang, miss na kita eh. Nagpikit ako ng mata habang hawak ang phone. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mahuhulog lalo. Kinabukasan, Sabado ng hapon, maaga akong naglinis ng bahay. Hindi ko sinasadya, pero parang may kasamang effort ang bawat pagpunas ko sa lamesa, bawat pag-ayos ng kurtina. Pati bra at panty ko, tinernuhan ko. Hindi ako nagbihis ng sobrang sexy, pero alam ko, tamang tukso ang suot ko. Loose na puting sando at maikling shorts. Yung tipong hindi bastusin, pero kung matalas ang mga mata mo, mapapansin mong walang bra. 3:00, kumatok si Jordan. Pagbukas ko ng pinto, nakatayo siya doon na parang handa na sa gera. Simple lang ang suot. Gray hoodie, black pants, pero lutang na lutang ang itsura niya. Malinis, mabango, halatang pinlansya pati hininga. Hi tita, bati ni Jordan sa akin. Hi Jordan, pasok ka. Sagot ko naman. Tahimik na pumasok si Jordan, pero yung mga mata niya, nanunuyo. Pareho kaming umupo sa sofa, pero medyo malayo sa isa't isa. Nakakakuryente pa rin ang presensya niya. Okay ka lang ba? Tanong ko kay Jordan. Oo tita, ikaw na mismo ko. Napatingin ako sa kanya. Tinitigan ko siya ng matagal. Hinugot ko ang lakas sa pagitan ng hita ko at saka ngumiti. Bakit? Sa tingin mo ba hindi? Malandi kong sagot. Nagkatinginan kami ng matagal. Hanggang sa tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Kinalong ito sa palad niya, saka tumingin sa mga mata ko. Tita, hindi ako makatulog gabi-gabi kakaisip sa'yo. Bulong ni Jordan. Hindi ako makapagsalita. Bigla ay sobrang init ng paligid. Pinisil niya ang kamay ko. Kakaiba na para bang humihingi ng permiso. At hinayaan ko lang siya. Naglambingan kami, matagal, hanggang sa hinawakan niya ang bewang ko at dahan-dahang pinaupo ako sa kandungan niya. Jordan, bulong ko sa kanya. Wala si Kelly, walang makakaalam. Paus na wika ni Jordan. Kaya naman hindi na ako nagpakipot pa. Hindi na ako nagkunwaring walang gusto. Hindi na kami nag-usap pa ni Jordan, ang mga katawan na lang namin ang nagkakaintindihan. Kinabukasan pagkagising ko, wala na si Jordan sa tabi ko. Sa una, akala ko ay panaginip lang ang lahat. Pero paglingon ko sa side table, merong maliit na papel. Salamat sa pagtanggap tita, hindi ko to makakalimutan. Napangiti ako, pero kasabay nun ang biglang kaba. Paano na kapag nalaman ni Kelly? Lunes ng gabi bandang 9:30, katatapos ko lang maligo nang may tumawag sa phone ko, si Kelly. Mami, may itatanong lang sana ako. Sabi niya, may tono ng pag-aalinlangan. Ano naman yun anak? Sagot ko at medyo kinakabahan. Si Jordan ba dumaan dyan habang wala ako? Nanigas ako sa tanong ni Kelly. Bakit mo naman naitanong yan? Nauutal kong tanong. Ewan, may kutob lang ako. Parang may kakaiba sa kilos niya sa school kanina eh. At ang weird. Parang naamoy ko sa kanya yung pabango mo. Hindi agad ako nakasagot. Para akong sinabuyan ng malamig na tubig. Mami, ulit ni Kelly sa kabilang linya. Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Baka kasi gumamit siya ng alcohol dito. Hindi ko rin sure anak. Tahimik sa kabilang linya. Ramdam ko ang pagbuntong hininga ni Kelly. Okay, sorry ha. Medyo paranoid lang siguro. Sabi niya sa wakas. Wala yun anak. Ingat ka palagi ha. Love you. Love you too ma'am. Pagkababa ng tawag, halos malaglag ang phone sa kamay ko. Muntik na yun ha.
Kinabukasan, tahimik ang araw ko. Hindi ko rin inaasahang may darating. Pero bandang 3:00 ng hapon, merong kumatok. Pagbukas ko ng pinto, si Jordan, bitbit ang paborito kong milk tea. Nakangiti siya pero may kaba sa mga mata. "Pwede ba akong pumasok, tita?" Mahina niyang tanong. Tinitigan ko lang siya ng matagal at hindi ako sumagot agad. Pero sa huli, tumabi ako at binuksan ko ang pinto. "Bakit ka nandito?" Tanong ko sa kanya. "Ikaw ang dahilan. Wala na akong ibang iniisip kundi ikaw. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain." Pumikit ako, pilit kinalma ang sarili. "Alam mo bang muntik na tayong mabuko ng anak ko?" Tumango siya. "Alam ko, tita. At handa akong manahimik. Basta wag mo lang akong itaboy." Lumapit siya, hawak pa rin ang milk tea. "Kung hindi mo na ako papapasukin sa buhay mo, okay lang. Basta sabihin mo lang ng diretsahan. Kahit masakit, tatanggapin ko." Napalunok ako sa sinabi ni Jordan. Paano ba naman akong hindi mahuhulog sa batang to? Itong batang to na walang takot mahalin ng isang kagaya ko. At sa gitna ng tahimik na hapon, kinuha ko ang milk tea mula sa kamay niya at dahan-dahan kong hinigop. "Tara sa loob. Ayokong matunaw to sa labas." Wika ko kaya biglang umaliwalas ang mukha ni Jordan. Makaraan ng ilang linggo, naging ritual na ang lahat. Tuwing wala si Kelly, dumarating si Jordan. Minsan may dalang pagkain, minsan may pasalubong. Pero palagi, may kasamang mainit na yakap at halik. Habang nagluluto ako, habang nag-aayos ako ng kama, mga bulong sa tenga na ang sarap mo, tita. At habang lumalalim ang relasyon naming lihim, mas nagiging mapusok ang bawat tagpo. Isang gabi sa kotse ko, galing kami sa isang malayong lugar kung saan walang nakakakilala sa amin. Nag-date kami sa isang maliit na coffee shop. Ang saya naming dalawa, parang magjowa talaga. Pag-uwi, hindi na nakatiis pa si Jordan. Dahil si Jordan ang nagmamaneho, bigla niyang ipinarada ang kotse sa madilim na bahagi ng isang kalsada. At syempre, muling uminit ang eksena. At sa loob ng masikip kong kotse, muling nadiligan ng uhaw na bulaklak. Pero isang gabi, habang palabas siya sa bahay, pagbukas niya ng pinto, isang boses ang bumungad. "Jordan?" Napatigil kami. Nanlaki ang mata ni Kelly. Nakatayo siya sa pintuan, nakapambahay, mukhang kararating lang. Hawak ang folder ng school project. Kita sa mukha niya ang gulat at tanong. Napalingon ako sa orasan. 11:00 ng gabi. Agad akong lumapit at pinilit ang natural na tono. "Anak, nandyan ka na pala. Hindi mo kasi nasabi na uuwi ka ng maaga." Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Tapos, lumipat kay Jordan na hindi makatingin ng diretso. "Mami, anong ginagawa ni Jordan dito sa ganitong oras?" Naghihinalang tanong ni Kelly. Dinala lang niya yung USB na naiwan mo raw sa kanila. May files kang kailangan sa project nyo, di ba?" Mabilis kong sagot. Napakunot ang noo ni Kelly. "USB? Andito sa folder ko lahat. Hindi ko naman naiwan." Naku, palpak ang palusot. Biglang sumingit si Jordan, halatang kinakabahan pero kalmado ang muka. "Actually, may iiwan sana akong letter para kay tita." Sabay labas niya ng punit na papel mula sa bulsa. Parang minadaling sulat. Tumitig siya sa akin. Nagpaalam ako na susulat ng thank you note sa lahat ng itinulong ni tita sa school event. Napatingin ako sa papel. "Oo anak." Sabay kuha ko ng papel. Kasi ako naman talaga ang tumulong mag-print at layout ng tarpaulin nyo, di ba? Tahimik si Kelly sa mga sinasabi ko. Tinitingnan kaming dalawa, parang sinisikap basahin ang espasyo sa pagitan namin. Ganun ba? Sige, malamig niyang sagot. Pero next time wag na dito. At lalong-lalo na wag sa ganitong oras. Tumingin siya kay Jordan, seryoso, malamig, prangka. Umalis ka na, wika ni Kelly. Napatingin si Jordan sa akin.
Kita ko sa mga mata niya ang panghihinayang pero hindi siya nagreklamo. Tumango lang siya. Pasensya na, Kelly. Paalam na muna, tita. At tuluyan na siyang umalis. Tahimik at mabigat ang hakbang. Ilang minuto ng katahimikan, nasa loob na kami ng bahay. Ako sa kusina, si Kelly sa sala. Pareho kaming hindi nagsasalita. Hanggang sa biglang lumapit sa akin si Kelly. Alam mo, Mami, hindi ako tanga. Tumigil ako sa paghuhugas ng baso. Hindi ako sigurado kung ano ang meron sa inyo ni Jordan. Pero sana lang, wag mo kong gawing tanga. Kung may mali kayong ginagawa, sana tigilan mo na habang maaga pa. Tinitigan niya ako, walang sigaw, walang iyak. Pero puno ng paninindigan. Pagkatapos ay tumalikod na siya at umakyat ng hagdan. Pagkatapos ng gabing yun, hindi ako nakatulog. Hindi rin ako nakapag-reply kay Jordan kahit pa ilang beses siyang nag-message. Tita, sorry. Nasira ko ba lahat? Mahal kita, tita. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko alam kung lalaban ako o titigil na lang. Ilang araw matapos ang gabing nahuli kami ni Kelly, simula nun, iniwasan ko na si Jordan. Hindi ako nag-reply kahit ilang beses siyang nag-message. Hindi ko rin sinasagot ang tawag niya. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko, pero yun ang iniisip kong safe. Para kay Kelly, para sa akin, para sa lahat. Pero kahit iniwasan ko siya, hindi ko maiwasang hanapin siya. Ang presensya niya, ang mga titig niya, yung mga haplos niyang dumidikit pa rin sa alaala ko kahit wala siya. Hanggang isang gabi, habang nakahiga ako at nag-i-scroll sa phone, lumabas ang bagong post ni Jordan sa IG story. Picture nila ng isang babae. Medyo madilim, pero halata naman na magkaharap sila. Nagtatawanan, close. May caption pang, "Solid night. Late night milk tea date with this one." Parang may tumusok sa dibdib ko. Bumilis ang tibok ng puso ko at hindi ko alam kung ano to. Selos, galit, o guilt. Napapikit ako. Ako kasi ang umiwas. Ako ang tumanggi. Ako ang nagtulak palayo. Pero bakit parang ako ang naiwan? Kinabukasan, tinawagan ako ni Joy. Nagyaya siyang magkita para mag-coffee. At dahil kailangan ko ng kausap, pumayag ako. Sa cafe, pag-upo pa lang namin, tinapik niya agad ang kamay ko. Oh, bakit parang lutang ka na naman dyan? Si Jordan, no? Napatingin ako sa kanya saka tumango. Ha? Anong meron? Bigla siyang tumawid ng upo. May kaklose na siyang babae ngayon. Sila lang sa picture. Tapos yung caption, parang date. Nilapag ko ang phone ko sa lamesa. Bumuntong hininga ako. Ako naman kasi yung umiwas. Ako naman yung nagtulak palayo. Pero bakit sobrang apektado ako? Malungkot kong wika. Mare, aminin mo na kasi. Tinamaan ka na talaga sa batang yun. Wika ni Joy, pero hindi ako kumibo. Na-miss mo, no? Dagdag pa niya. Hindi lang Miss Joy. Hinahanap-hanap ko siya. Tumawa si Joy. Ay grabe. Confirmed. Kumakain ka na talaga ng bawal pero masarap. Tukso nito sa akin. Loko ka talaga. Napapailing na lang ako pero sabay kaming nagtawanan. At habang nagtatawanan kami, may biglang dumaan sa gilid namin papasok ng parehong cafe. Si Jordan, kasama ang babae sa picture. Naka-uniform pang college. Nakaakbay sa likod ni Jordan habang naghahanap ng upuan. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Hanggang sa napansin ako ni Jordan, nagkatinginan kami. Tumigil siya sa paglalakad. Muling nagtagpo ang mga mata namin. Alam kong may gustong sabihin ang mga mata niya, pero hindi siya nagsalita. Tumango lang siya ng bahagya at dumiretso sa bakanting mesa. Tahimik si Joy, pero nakita kong ngumuso siya sa akin. Diyan ka magaling, Donna. Pinakawalan mo, ayan na, may kapalit ka na agad. Napakuyom ang palad ko sa ilalim ng mesa. Ayokong umamin pero sa loob-loob ko, nasasaktan ako. Nakatitig pa rin ako kay Jordan habang nauupo sila ng babaeng kasama niya sa dulo ng coffee shop.
Si Joy naman, hindi rin makapaniwala. Hindi dahil kay Jordan, kundi dahil sa itsura ng kasama nito. Ano ba yan, Donna? Parang hindi lang close, parang karelasyon. Bulong ni Joy sa akin. Napayuko ako. Hindi ko alam kung uminit ang tenga ko sa inis, sa hiya, o sa pagsisisi. Hanggang sa biglang tumayo si Jordan at lumapit sa amin. Nabitawan ko ang kutsara sa kaba. "Hi tita," mahinang sabi niya. "Hi," sagot ko, pilit ang ngiti. "Pwede ba kitang makausap sandali?" tanong ni Jordan. Napatingin ako kay Joy pero agad siyang tumango. "Sige, ako nang bahala dito. Ikaw muna dun, Mare." Wika ko kay Joy. Tumayo ako at sumunod kay Jordan papunta sa labas ng cafe. Naglakad kami papunta sa gilid ng building sa medyo tagong bahagi. Pagharap niya sa akin, seryoso ang mukha niya. "Tita, hindi ko naman intensyon na saktan ka." Wika ni Jordan. "Wala kang kasalanan, Jordan. Ako ang umiwas. Ako ang tumanggi." Tinitigan niya ako. Matalim pero may kirot. "Pero sana naman, hindi mo ko trinato na parang wala akong halaga. Hindi mo man lang ako kinausap. Hindi mo ko binigyan ng pagkakataon. Gusto kong magsalita pero biglang..." "Jordan?" May boses na sumabat mula sa pinto ng cafe. Paglingon namin, ang babae kanina, tumayo sa may pintuan. Nakangiti pero halatang may gustong tanungin. "Pwede ka bang bumalik na sa loob? Uuwi na kasi tayo, di ba?" sabi ng babae. Tumingin si Jordan sa kanya, tapos bumaling sa akin, halatang alanganin siya. Ngunit biglang nagtanong si Joy na sumunod pala sa amin. "Excuse me, miss," sabay taas ng kilay. "Ikaw ba ang girlfriend ditong si Jordan?" Ngumiti ang babae sabay sabing, "Ha? Girlfriend? Ay hindi po, pinsan ko po si Jordan." Napanganga ako, parang may sumabog sa dibdib ko. "Pinsan?" sabay tanong ko at ni Joy. "Yap, nandito lang ako sa Manila para sa enrollment." Pinasabay ako ni Tito sa pinsan kong to. "Bakit po?" Hindi kami nakasagot ni Joy. Si Jordan, nakangiti lang ng nakakaloko. Pagbalik namin sa table, tahimik ako. Si Joy naman, panay ang ngisi. "Bakit di ka kumikibo, Donna?" Natatawang tanong nito sa akin. "Tumahimik ka nga, Joy." Inis ko namang sagot. "Ang landi mo, Mare." Wika pa ni Joy pero hindi ko pinansin. Napatingin ako kay Jordan na muling naupo kasama ang pinsan niya sa kabilang lamesa. At doon ko na-realize, wala akong karapatang magselos pero grabe ako kung umasa. Makalipas ang ilang araw pagkatapos ng coffee shop twist, hindi kami nagkita ni Jordan. Wala ring message pero ramdam kong parang may hinihintay siya at ako rin hindi mapakali. Hanggang isang gabi, nasa bahay ako. Katatapos lang maligo, nakasuot ng simpleng cotton na night dress. Malamig ang gabi, pero ang katawan ko'y parang may hinahanap na init. Hanggang sa biglang may tumawag, si Jordan. "Tita, nasa bahay ka?" tanong nito. "Oo, bakit?" sagot ko, ngunit para akong nanghina nang marinig ko ang boses niya. "Nasa labas ako." Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Agad akong lumabas at pagbukas ko ng gate, andun si Jordan, basang-basa sa ulan, nakatakip lang ng hoodie. "Anong ginagawa mo dito? Ang lakas ng ulan." sabi ko habang hinihila siya papasok. "Hindi ko na matiis. Kailangan kitang makausap. Kailangan kitang makita," sagot ni Jordan. Sa loob ng bahay, basang-basa ang hoodie niya, kaya agad ko siyang pinagubad ng jacket. Nakasando lang siya sa loob. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit malamig ang gabi. "Magpalit ka ng damit, baka magkasakit ka." Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko dahil hinawakan ni Jordan ang kamay ko. Hinila niya ako palapit at sa isang iglap, may sarili na kaming mundo. "I miss you," bulong ni Jordan. "Wala akong pakailam kahit mahuli ulit. Basta ikaw, ikaw lang." At tuluyan na nga kaming nagkaroon ng sariling mundo. Ilang oras matapos ang mainit na gabing yun, pareho kaming nakahiga,
Magkayakap, hubad sa ilalim ng kumot. Kapwa kami humihinga ng malalim. Hindi namin kailangang magsalita para maramdaman ang katotohanan. Mahal namin ang isa't isa. Pero bago siya tuluyang makatulog sa dibdib ko, ay bumulong ako. Jordan, may dapat kang malaman. Umungol siya bilang sagot. Parang may alam na si Kelly at baka hindi ko na kayang itago pa. Ilang araw matapos ang huling gabing yon, simula nun ay naging mas maingat kami ni Jordan. Tuwing wala si Kelly, dumadalaw siya. Minsan sandaling halik lang sa kusina, minsan mahabang gabi sa kwarto, pero hindi habang buhay ang lihim ay lihim lang. Gabi ng Sabado, nagpaalam si Kelly na may overnight sa bahay ng kaklase. Kaya kampante kami ni Jordan. Magdamag kami sa bahay. Nagluto pa ako ng pasta, uminom kami ng wine, at pagkatapos, doon kami nauwi sa kama. Walang ilaw, dim light lang. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, biglang may tunog mula sa pinto. Hanggang sa bumukas ito at iniluwas si Kelly. Tumigil ang mundo. Napatigil si Jordan sa ibabaw ko. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na nagawang lumayo ni Jordan. Nakatitig lang kami pareho kay Kelly na nanlalaki ang mga mata. Hawak pa ang bag, nakabukas ang pinto, nakatitig sa amin. Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Kelly. Tumayo agad si Jordan at kinuha ang pantalon niya. Anak, hindi namin planado to. Paliwanag ko. Hindi planado pero paulit-ulit kayo. Napaiyak siya sa galit, takot at disgusto. Hindi ako makapaniwala, nakakadiri kayo. Tumakbo palabas si Kelly. Pagbaba ko ng hagdan, nakita ko si Kelly sa sala, nakatayo, nanginginig hawak ang bag niya. Anak, pinutol niya ang anumang sasabihin ko. Huwag kang lalapit, mapanghusga ang bawat titig niya sa amin ni Jordan. At ikaw, wala kang respeto. Akala ko kaibigan kita. Akala ko mapagkakatiwalaan ka. Wika niya kay Jordan. Kelly, please. Lumapit si Jordan pero agad siyang sininghalan. Huwag, hindi ko alam kung sino ka talaga. Ilang beses ka bang pumasok dito sa bahay namin at nagkunwaring mabait? Pero ang totoo, tinitira mo na pala ang nanay ko. Napayuko si Jordan. Anak, hindi ko rin ginusto na umabot sa ganito. Pero ano mami? Dahil lonely ka? Dahil iniwan ka ni dad? Kailangan mo bang makipagrelasyon sa kaklase ko? Lumuha na ako. Anak, tao lang din ako. May damdamin. Nagkakamali ako. Pero hindi ko naman sinadyang saktan ka. Saglit siyang tumahimik. Tinitigan kaming dalawa. Saka siya huminga ng malalim. Isa lang ang gusto ko. Itigil niyo na to. Kung gusto mo pa akong respetuhin bilang anak mo, tapusin mo to ngayon din. Natahimik kami ni Jordan. Kung pipiliin mo pa rin siya, mami, aalis ako sa bahay na to at wag mo na akong hanapin. Parang may sumaksak sa dibdib ko. Napatingin ako kay Jordan at doon ko nakita sa mata niya ang buong lungkot ng taong gustong lumaban. Pero marunong din lumugar. Dahang-dahang tumango si Jordan. Kung yun ang gusto mo, Kelly, aalis na ako. At hindi ko naguguluhin pa ang mami mo. Tahimik akong lumapit sa anak ko. Mahal kita, Kelly, at pipiliin pa rin kita palagi. Ilang linggo ang lumipas, tahimik si Kelly sa bahay. Hindi na siya galit tulad ng dati, pero ramdam ko may lamat pa rin. May sugat na kailangang paghilumin ng panahon. Ako naman, muling naging ina, muling nagpakumbaba, at sa bawat gabi ng pag-iisa, si Jordan ang tanging nasa isip ko. Makalipas ang 3 taon, sa mga panahong yon, tahimik akong nabuhay. Tumutok sa trabaho, sa pagiging ina. Si Kelly ay nagtapos na rin ng kolehiyo at ngayon ay nagtatrabaho na sa isang kumpanya sa Makati. Hanggang isang gabi, nasa labas ako ng bahay, nagdidilig ng mga halaman. Malamig ang hangin. May mga luhang hindi ko naramdam pero alam kong nandoon pa rin. Hanggang napatigil ako sa ginagawa nang may bumusina. May humintong itim na sasakyan sa harap ng bahay.
Bumaba ang isang lalaking nakaitim na polo, fit, matipuno, mas lalong naging lalaki ang itsura. Nang magsalubong ang mga mata namin, tumigil ang mundo. Si Jordan, hindi na binata ang kaharap ko. Lalaking lalaki, mapanatag at matatag. Dahan-dahan siyang lumapit. Tinutok ang mga mata sa akin. Wala ni isang katiting na kaba. Donna, mahinang sabi niya, hindi na tita. Nangingilid ang luha sa mata ko. Akala ko hindi ka na babalik. Wika ko kay Jordan. Hindi mangyayari yun. Kailangan ko lang lumayo saglit para ayusin ang lahat. This time, kaya na kitang ipaglaban. Gusto kong simulan ulit, hindi bilang sikreto, kundi bilang tayo. Hindi agad ako nakasagot, tumulo lang ang luha ko. Pero sa loob-loob ko, isa lang ang malinaw. Ito na ang pag-ibig na ipinaglaban ng panahon. Ilang araw matapos bumalik si Jordan, pinatuloy ko siya sa bahay. Pero hindi tulad ng dati, wala nang takas-takas, wala nang palihim. Hindi na ito relasyon na itinatago sa dilim. At dahil ayaw ko nang may masaktan muli, pinilit kong harapin ang lahat. Gabi sa sala, nakaupo si Kelly sa kabilang sofa, naka-cross arms, tahimik, kalmado pero halatang may inaabangan. Nasa tabi ko si Jordan, tahimik ding nakaupo. Walang bakas ng pag-aalangan sa muka at taas noo. Anak, kaya kita pinatawag kasi ayokong muling magsinungaling, ayokong itago to. Lumingon ako kay Jordan saka hinawakan ng kamay niya. Mahal ko si Jordan, hindi kami magkukunwaring hindi. Hindi ko alam kung lalambot ba ang tuhod ko, pero nanatili akong matatag. Si Kelly nakatingin lang sa amin. Hanggang ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Masakit pa rin isipin minsan, pero nakita ko kung paano mo itinama ang pagkakamali mo, Mami. Tumitig siya kay Jordan. At ikaw, Jordan, hindi ko inaakalang babalik ka pa, pero nandito ka, at hindi ka na batang nagtatago sa dilim. Ngumiti siya ng bahagya. Kaya kung yan ang nagpapasaya sa inyo, suportado ko na. Wika ni Kelly. Hindi ko napigilang mapaiyak. Tumayo ako at niyakap ang anak ko. Ilang linggo matapos ang pag-amin, mas magaan na sa bahay. Wala nang tensyon. Si Kelly, bagamat minsan pa ring tahimik, ay mas madalas nang ngumiti. Madalas siyang tumutulong sa bahay. At kahit hindi pa sanay, tanggap na rin niyang may Jordan na sa buhay ng mami niya. At si Jordan, mas lalong naging sweet. May pasimpleng yakap sa kusina, halik sa pisngi habang naguhugas ako ng pinggan o kaya'y bulong sa gabi ng miss na kita. One sunny afternoon, nasa bahay si Joy. Siyempre hindi pwedeng wala siya. Kumakain kami ng cake at nagkakapi sa veranda habang si Jordan ay nagga-garden sa harap, nakasando lang at pawisan. Napakagatlabi si Joy. Mare, sinasabi ko na nga ba't ikaw na talaga ang winner sa landian ng buhay? Nakakalokong bulong niya. Napatawa naman ako. Tama na nga yan. Kunwari ay inirapan ko siya. Pero hindi pa siya tapos. Grabe yung abs. Kahit ako parang gusto ko na ring magpatanim ng halaman sa garden mo. Malanding wika nito. Hoy, may nagtatanim na sa garden mo. Dun ka mag-focus. Sabay kurot ko sa kanya. Ewan ko sa'yo, Mari. Pero kung ganyan ang umuwi sa bahay ko gabi-gabi, baka wala na akong energy para makapagtrabaho kinabukasan. Tumawa siya ng malakas. Tumingin si Jordan sa direksyon namin. Bakit kayo nagtatawanan dyan? Sumigaw si Joy. Nagpapasalamat lang kami, Jordan. Kasi may dilig na ulit si Donna. Namula ako sa sinabi ni Joy. Joy, napasigaw ako habang napapailing. Lumapit si Jordan. Pawis sa noo, may dalang hose at ngumiti sa amin. Kung gusto mo rin, Joy, pwede kitang diligan. Biro niya sabay tutok ng hose. Nagulat si Joy sabay tili. Ay, bastos ka. Tumawa kami lahat. Ako naman, napatingin kay Jordan. Bumulong ito sa akin. Pahinga ka mamaya ha. Ikaw naman ang didiligan ko. Pil yung wika nito. At sa gabing yun,
Tahimik naming pinanood ang mga bituin sa labas ng bintana habang magkayakap sa kama. Wala nang takot, wala nang dapat pagtaguan.